Hindi kriminal kundi isang inosenteng mamimili ang naging susi upang mabawi ang isang motorsiklong naiulat na ninakaw sa Cavite matapos itong voluntaryong isuko sa mga otoridad sa lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija kamakailan. Isang 53 anyos na babae mula sa Nueva Ecija ang kusang nagtungo sa tanggapan ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG upang i-turn over ang kanyang nabili na Honda Click 125 na kulay pink na may plate number E177CK. Ayon sa ulat, binili ng ginang ang motorsiklo noong Hunyo 2025 sa halagang 40,000 pesos mula sa isang online marketplace sa paniwalang lehitimo ang transaksyon. Subalit nang subukan niyang iproseso ang transfer of ownership sa Land Transportation Office o LTO, doon niya nadiskubring peke ang Certificate of Registration o CR ng sasakyan. Dahil dito agad siyang humingi ng tulong sa PNP-HPG Nueva Ecija upang masuri ang tunay na estado ng motorsiklo. Sa paunang verifikasyon gamit ang Vehicle Information Management System o VIMS, walang lumabas na alarm status. Ngunit sa mas malalim na koordinasyon sa iba pang unit ng HPG, nakumpirma na ang motorsiklo ay iniulat na ninakaw sa Cavite noong Hunyo 25, 2025 matapos itong mawala habang nakaparada sa tapat ng bahay ng tunay na may-ari. Sa halip na itago o ipagpatuloy ang paggamit ng sasakyan, pinili ng ginang na makipagtulungan sa mga otoridad at voluntaryong isinuko ang motorsiklo para sa wastong investigasyon. Sa kasalukuyan nasa kustudiya ng PNP-HPG Nueva Ecija ang nasabing unit para sa karagdagang pagsusuri at kaukulang aksyon. Ipinapakita ng insidenteng ito ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa pagbili ng sasakyan online. Gayon din ang katapatan ng isang mamimiling piniling gawin ang tama sa kabila ng kanyang naging pagkalugi. Muling pinatunayan ng 703rd Infantry Brigade ang mataas nitong antas ng kahandaan at disiplina matapos itong sumailalim sa masusing inspeksyon ng Philippine Army noong Marso 23, 2026 sa Bungabo, Nueva Ecija. Pinangunahan ni Colonel Darren E. Comia, Division Inspector General, ang naturang inspeksyon bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng hukbong sandatahan na mapanatili ang kahusayan sa operasyon at organisasyon. Mainit na sinalubong ng Brigade Commander na si Brigadier General Eugenio Julio C. Osias IV ang inspection team na sinundan ng isang executive session kung saan tinalakay ang mahalagang usapin hinggil sa operasyon at performance ng unit. Nagkaroon din ng talk to troops kung saan ipinarating ni Colonel Comia ang gabay ng pamunuan ng 7th Infantry Division kasabay ng kanyang panawagan sa mga sundalo na panatilihin ang disiplina, profesionalismo at focus sa misyon. Samantala, inilahad naman ni Major Mark R. Pagkanlungan, Brigade Operations Officer, ang kasalukuyang estado, mga nagawa at mga programa ng brigada. Sinundan ng detalyadong pagsusuri sa mga dokumento kaugnay ng personnel, administrasyon at logistics. Sa isinagawa exit briefing, ibinahagi ng Inspector General Team ang resulta ng kanilang pagsusuri kung saan nakakuha ang 703rd Infantry Brigade ng mataas na marka, patunay ng kanilang pagsunod sa pamantayan at epektibong pagpapatakbo. Ayon kay Brigadier General Osias IV, mahalagang ganitong inspeksyon upang matukoy ang mga dapat pang pagbutihin habang pinatatatag ang mga kasalukuyang best practices ng unit. Binigyang din niya ang inspeksyon ay hindi lamang sukatan ng pagsunod sa alituntunin kundi gabay sa patuloy na pag-unlad at kahusayan ng bawat kawal. Ipinapakita ng aktibidad na ito ang matibay na pangako ng Philippine Army na mapanatili ang isang disiplinado, handa at maasahang puwersa para sa seguridad at kapakanan ng sambayanang Pilipino.
Umangat sa pandaigdigang entablado ang industriya ng kakao ng Pilipinas matapos itong maipresenta sa isang international symposium sa Tamagawa University na nakatuon sa pamamahala ng sakit sa saging at kakao ng PhilMec Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Pinangunahan ni Junicio Alvendia, Director ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, ang presentasyon kung saan tinalakay ang kasalukuyang kalagayan, mga hamon at hinaharap ng kakao industry sa bansa. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng proyektong BACADM o Project for the Development of Novel Disease Management Systems for Banana and Cacao, isang inisyatibong suporta ng Japan International Cooperation Agency at Japan Science and Technology Agency. Sa kanyang ulat, binigyang diin ni Alvendia ang mga isyong kinakaharap ng sektor, partikular ang post-harvest diseases na nakakaapekto sa kalidad at produksyon ng kakao. Ibinahagi rin niya ang mga estratehiya at direksyon upang mapalakas ang industriya at mapanatili ang matatag na supply chain. Bilang isa sa mga pangunahing mananaliksik ng proyekto, aktibong nag-aambag ang PhilMec ng kaalaman sa mechanization at disease management upang maisulong ang sustainable production systems para sa saging at kakao. Ipinapakita ng partisipasyon ng Pilipinas sa naturang symposium ang patuloy na pakipagtulungan nito sa international community upang mapabuti ang agrikultura at mapalakas ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka.